po sa ating lahat at morning devotion ko po ngayon ay ang ako at ang aking pagkakaloob sa Diyos. Magbasa po siya sa Malakay chapter 3 verse 10 and 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to chapter 3 verse 3, chapter 16 verse 1 to 3 and 2 Corinthians chapter 9, 6 to 8. Ulitin ko po, mababasa po ang pagkaloob sa Diyos. Mababasa po siya sa Malakay 3, chapter 3, 10 at saka 1 Corinthians 16, 1 to 3 at 2 Corinthians 9, 6, 8. Atay, magbasa ako. Saglit lang ito. Lord, thank you Lord for this day and thank you Lord for the life at thank you Lord sa aking employer na ginagamit mo po na nandito po ako sa Hong Kong at sa mga manonood po, let your will be done po sa kanilang magbubuhay. Naway ito'y aking munting channel at page ay makatulong po sa mga baguhan. In Jesus' name I pray, Amen. Alam niyo po guys, ang pag-aaral po ng Bible is not always maririnig ko po sa mga preacher but ano po yun, Hesins po yun. Why? Kasi sila po yung nag-guide sa atin. But be careful po sa mga nagtuturo dahil hindi po lahat ng tuturo ay tama po yung kanilang interpretation. Kung titignan nyo po sa John 3:16, marami pong mga preacher na iba-iba po yung mga topic kagaya ng love, for God so loved the world, marami po, etc. So, ang papayo ko lang po ay magbasa po tayo lagi. Mag-download po kayo, lalo na po katulad ko. Habang nag-work po tayo, pwede po natin gamitin yung ating mga cellphone. Through download po yung audio Tagalog or English meron po. Kasi po alam mo, the way po nating naririnig po ulit-ulit yung words of God, alam niyo po, magkakaiba po talaga ang makikita niyo pong paggamit. Hindi po lahat ng mga interpreter is pare-parehas po yung the way po nilang mag-rely. So, ang may papayo ko po sa lahat, lalo na po sa mga nag-uumpisa, read your Bible starting in Genesis. Yun po ang mahalaga po yun sa atin. So, simulan ko po ito siya. Ang pagkaloob ng material na bagay o panalalapi sa simbahan o sa gawain ng Panginoon ay isang katuruan mula sa Biblia. Ito ay makikita sa Malakay 3:16, 1 Corinto 16:1 to 3 at ang Corinto 9:6 to 8. Basahin ang mga ito. So, doon niyo po makikita kung paano paggamit ng Malakay sa Malakay po. So, hindi ko na po siya ilalaborate kasi for devotions lang po ako para po sa ganun matuto rin po kayong magbasa. So, ano ba ang ipinapakita kapag ikaw ay nagkakaloob sa Diyos? Una, pagkilala na lahat ng bagay sa Diyos at lahat ng ating tinatanggap ay nagmula sa Diyos. Ito ay mababasa sa 1 Chronica 29 1 to 15. Ito po yung mababasa sa 1 Chronica ha. Basahin nyo lang po. Take note nyo po. Ito ay pagsunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pagpapasalamat sa lahat ng ating mga biyayang natatanggap mula sa Diyos. Ano ba ang naidudulot nito sa atin kapag tayo ay nagkakaloob sa Diyos? Ikaw, ano ang naidudulot sa inyo pag tayo nagbigay sa simbahan o sa kapwa? Alam niyo po ang tithes po kasi is marami po yung pwedeng gamitin. Unang-una po nasusulat po yan na dapat sa yung 10% is nanggaling po yun sa sa Old Testament, which is doon sa mga Leviticus na sinasabi sa unang crop ng iyong mga ikaw ay magbigay ng 3% ng bahagi sa kapulungan o sa inyong sambahan. But in the other hand, sa ngayon po, sa New Testament, sinasabi po ni Jesus Christ na magbigay ka na aayon sa iyong kalooban. So, sa New Testament, kung titignan nyo po, ang pagkakaloob, hindi po sinabi doon na 10%. So, pwede po yung over 10% kung talagang ano ka. But tandaan nyo po, ang pagbibigay po ng generous, hindi po yun nakakasalba. Kundi, talagang mag-repent ka,
talagang sundan mo yung ways ni Lord Jesus Christ at talagang makikita po yun sa ating pang-araw-araw. Kahit nasabihin nating memorize mo ang Bible, pero sa pagtuturo mo pa lang, sa pananalita mo lang ba, padabog o pakutya, nasaan doon ang Holy Spirit? Kasi ang talagang Holy Spirit na sinasabi is mababasa ko siya sa Galatians, andun po, peace, love, talagang yung gentleness, talagang port-hearted. Kasi kung titignan niyo po sa New Testament na po siya, maano niyo po sa John 3:16, for God so loved the world, so give us the only begotten Son, who believes in Him shall have everlasting life. So, ang sabi po doon, kung sino lang po yung believes, ibig sabihin ng believes, hindi lamang sa naniniwala, kundi nakikita po, dawi po natin sa pagbubuhay. So, nakikita rin po, sinabi rin po sa Bible na mag-ingat po sa mga bulaang propita. Alam niyo po, mga bulaang propita, gumagamit din po sila ng words of God. Pero ito po ang tatandaan nyo, ang mga bulaang propeta ay unang-una lang ginagawa, money matters, pinag-aaway ang mga hindi dapat mag-away, nagsasalita nang wala sa lugar, nagsasalita na hindi pa narinig yung both side. Yung po ang mga bulanga. Ang totoong nagtuturo po, ang lagi po niyang tinuturo sa inyo is magbasa ka ng Bible. Yun. Kasi ako rin po, nung hindi po ako nagbabasa ng Bible, kahit ang galing-galing po nung mga nagtuturo before, hindi po nagsisikip or hindi ko po naintindihan. So, nung nag-umpisa na po akong mag-aral o nagbabasa o nakikinig, doon ko po nalalaman na, ay, nung bata ako, hindi ko na mabilang yung aking kasalanan. But, through the Bible, sa pagbabasa ko, doon ko po natagpuan ang tunay na kapayapaan. Alam niyo po, ang tunay na kapayapaan is nagmumula sa inyong puso. Kahit na, sabihin na natin ito, example natin, kahit pinaparatangan ka ng mali, kung ano-ano, alam mo, ang reaction mo, relax lang. Kasi alam mo, nananahan sa'yo ang Espiritu. Tandaan niyo po, ang Holy Spirit is mabubuti pong gawa. Hindi po masasamang gawa. Tandaan niyo po yun. Yung mga nagpipraise na pabalang, ang tawag po doon is impostor. Kasi pag pastor ka po talaga, is talagang kahit anong kulit, parang parang magulang yan. Kahit anong sungit ng mga anak mo, kulit, pabaya sa magulang, sabihin na natin. Pero ang magulang katulad ni Jesus Christ, 'di ba? Nagkatawang tao siya. Kung totooin siya na at siya na. Pero bakit ginawa niya 'yon para maisalba tayo? Ganun po ang talagang pagtuturo. Sabi din po doon sa Bible na ang nauuna ay siyang nahuhuli at ang nahuhuli ay siyang nauuna. Ito po yung mga nagtuturo na matagal na sa ministry, matagal na nagtuturo, sabi na matagal ka ng pastor pero wala kang pinagkatandaan. Ito po yung mga palaaway, palasita, puro pala. Kaya ang napapala, wala mga. So, mag-ingat po kayo sa inyong mga pinupuntahan church kasi hindi po lahat ay likit. Makikita niyo po yan sa pamagitan ng Holy Spirit. So, ituloy ko na po. Ano ba ang naidudulot nito sa ating kapag tayo ay nagkakaloob sa Diyos? O siyempre, masaya, di po ba? Pag nabibigay po rin po tayo talaga genuine. Masaya talaga kahit may pera o wala, may chalice o wala. Panatag ang buhay. Katulad ko po, kung titingnan niyo po yung pagmumukha ko, hindi niyo po makikita na marami din po akong problema. Pero dahil po ako ay naniniwala sa salita ni Lord, kita niyo ang mukha ko. Ako ay 50 niya, pero pag titingnan niyo po sa 50, napakalayo. Di po ba? So, ito, natuturuan ka na hindi maging makasarili. Nagkakaroon ka ng aanihin sa hinarap buhat sa Diyos. Ito ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 9 at naghahasik ayon sa naghahasik at ito man ay marami, ang naghahasik ay umaani
ito man ay marami o kakaunti. So, ako at ang aking pagbabahagi ng salita ng Diyos, ito ay magababasa sa Gawa chapter 1 verse 8. Ang bawat Kristiyano ay matatawag ding mga saksi ni Kristo. Siya ang magpapatotoo sa pag-ibig ng kanyang karanasan nang siya ay sumunod sa Panginoong Hesus. At nang ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus, ikaw ay matatawag na ring nasaksi ni Kristo. At dahil dito, ikaw ang mayroon ng bagong layunin, dapat tuparin at iyon ay ibahagi ang salita ng Diyos sa iyong pamilya, kaibigan at mga kakilala. Ngunit sa pagiging saksi mo kay Kristo ay mas magiging epektibo sa tulong ng banal ng Espiritu. O, di po ba? Ang banal na Espiritu po talaga ang nakakapag-ano sa atin. Pag may banal ka ng Espiritu, talagang kahit yung hindi siya, wala siyang pananampalataya, pag nakita ka, katulad ko po, alam niyo po sa akin, hindi po ako lumalapit, kasi naranasan ko before, nang hindi pa po ako talagang Kristiyano, pag nilalapitan ko, sinasabi ko, ay, may pupuntahan ako. Ang style ko ngayon, pag ako nag-evangelize, naupo lang po ako, nagigitara, tapos nagkikisalamuha ko, hindi pa po ako nagsasalita ng words of God. Kasi pagka binanatan mo agad ng words of God, yung hindi pa natututo, ang sasabihin sa iyo ay, ang sasabihin po, madalis to, ang sabihin nila, lalagpas ka sa langit. Yun po, mga salitang pilosopo pa po, pag hindi pa po talaga sila, nalalaman yung totoo. Pero makikita niyo po yung mga talagang, na po, puspos na ng banal na Espiritu, kasi kahit alam na nila yung sasabihin mo, makikisama pa rin sila. Yun ang tunay na nahanan ng banal na Espiritu, yung hindi magagalitin basta. Hindi nagagalit talaga. Kasi ang galit is hindi yan kay Lord. Oo, nagagalit siya sa mga pasaway, pero binibigyan niya tayo ng free will. Kaya nga, the bad and the good, kaya nga may langit at lupa. Kasi si Lord, binigyan niya lahat tayo ng free will in God's perfect time. Kung matigas pa rin ang ulo mo hanggang ngayon, ibig sabihin, it's not your time, sabi nga, di ba? Ito, nagkakaroon ka ng aanin at inaharap sa buhay sa Diyos. At ito ay sinasabi sa 1 Corinthians chapter 6, chapter 9, 6 to 9. Basahin nyo na lang po ito para mas maliwanagan po kayo sa inyong mga binabasa po. Ituloy ko po. At dahil dito, ikaw ngayon ay mayroong bagong layunin. Dapat ito pa rin ay ang ibahagi ng salita ng iyong pamilya. Kagaya ng aking ginagawa, yung aking mga kapatid, kahit hindi po yan nagla-like, at least po, dumadaan po sa feeds nila. Sa aming magkakapatid ko, kasi ako lang po ata yung may FB. May FB sila, pero pang FB lang nila yun. Hindi kagaya ko po talaga na nagsishare. But, glory to God naman, dahil sa kagaganito, wala pa naman po akong narinig sa mga kuya ko o mga kapatid na ganito pa. So, ibig sabihin yung silent nila means, sinusundan din po nila ako. At nakikita ko po yun sa aming pamilya. Dahil dati, yung mga kuya ko, kapatid ko, hindi yun umuwi sa amin. Kasi sa amin baryo, mahirap. Walang pagkain doon. Pero nung nakikita ko na ngayon, alam mo, umuwi na po sila kagaya ng birthday ng tatay ko. Hindi ako nag-ambag, pero sila lahat gumastos. So doon ko nakikita na ang Diyos sa buhay namin lahat ay gumagalaw. Sige, tuloy ko po. Naranasan mo na ba na sabihin sa iba ang tungkol sa Panginoong Hesus? Ikaw, kailan mo naranasan? Ako, lagi-lagi ko yung sinasabi sa aking mga kapatid at sa aking alaga. Alam niyo, alaga ko, marunong na yung hallelujah. Ano ang kanilang magiging tugon sa inyo? Ako naman, hindi ko pa naman sila na naririnig as in na ganito, but yung aking pinsan na sa amin, siya yung talagang kasama ko na naglilingkod sa Panginoon. Ano kaya sa palagay mo ang magiging hadlang sa iyo upang hindi mo maibahagi si Kristo sa iba?
Ako, ang hadlang ko, nung siguro kung hindi ko nabasa yung Bible, siguro hindi ko po ginagawa to. But nung nabasa ko na po ang kahalagaan ng pagbabasa at ibagi ng Panginoon, dahil alam niyo po, ang pagbabagi ng Panginoon ay isang ministry. May makinig po o wala, may maniwala sa'yo o wala, at least na ipamahagi mo. Kasi ang pagsisisi naman po, hindi sa simula talaga nasa huli. Di po ba? O, paano ka magiging epektibo na saksi ni Kristo? Ang masasabi ko po na ako is epektibo sa pamagitan ng sa buhay ko. Unang-una, sa aking pakikiugnayan sa aking mga naging employer or recent employer. Alam niyo po, kahit ang amo natin hindi po sila nagsisimba o naniniwala, pero pag nakita po nila sa amin, ay alam niyo po, para po tayong nakajakpat ng ginto. Kasi po ang mga Chinese po, mostly sila po is mga Buddhism. But pag tayo po, pag ipinakita po natin talaga na tayo totoong Kristiyano, alam nyo, isang salita na natin sila, may na sila. Kagaya ko po, one day, yung lola ko, sinita niya ako. Parang inulit niya kasi, alam mo, ang sabi ko lang, isang salita ko lang siya, tumigil siya. Tapos, at the end of that day, ang humupa na siya. Hanggang ngayon, hindi na siya basta-basta nagsasalita. Ganun po ka-epektibo pag ang Holy Spirit po talaga ay nananahan sa inyo. Kahit napakahirap na tao, pag nakita sa inyo, maniniwala talaga. Kagaya ko po, mostly, sabi ko nga po, hindi po ako nag-evangelize na, sis, tara! Hindi. Alam niyo, ginagawa ko, kinakaibigan ko yan. Nililibre ko yan. Kasi alam niyo, bakit ko nililibre? Kasi binibigyan ako ni Lord ng many ways para gamitin ko yun. Kasi sabi nga, ang pag-evangelism kasama yung time, yung pakikisama, yung financially, yung patient. At higit po sa lahat po yan, kahit nakatalikod po dapat yung in-invite nyo, huwag nyo po siyang sinisiraan. Kasi pag the way na siniraan nyo po, parang ikaw na rin po yun na sinira mo yung sarili mo. Kasi yung hindi nakakaalam na yung pananalita mo, na hindi nakaharap yung tao, ang tawag po yun is slandering sin. So, ang slandering sin po yun is, akala ng iba is kinukwento, nagkakasala po kayo pagka nagmamarites po kayo na wala sa harap-harapan yung isang tao. So, hanggang dito na lamang po, at sana'y maging epektibo ka rin, kapatid, sa iyong sarili mo na. Kasi, mahirap po magturo talaga pag ang sarili mo hindi mo makontrol. Yung isang tinukso ko lang, sinabi ka, ang pangit mo, tapos nag-response ka, ibig sabihin no, wala pa yung Holy Spirit sa'yo. Kasi ang talaga may Holy Spirit ka na, andun yung gentleness, loveness, lahat po ng positive, yun po ang tinatawag na holy. Kaya nga tinawag na holy. Pagka sinita ka na ganito, tapos ang mo naman ay biglang pabalang, alam mo, ang hindi Holy Spirit ang nasa sayo, ibang espiritu na yun. So, magandang umaga po, at sana ay maunawaan nyo po, ang pagbabasa ng Bible is napakalaga po. Alam nyo po, ang pagbabasa ng Bible, ito lang po yung ating dapat ginagawa sa ating araw-araw. Kasi ito po, sabi nila, ma-rapture man, dumating man ang Panginoon, ito po yung preparation, yung reading. Ang tama pong pagbabahagi ng salita ng Lord, kailangan turuan yung mga tao na magbasa. Kasi, para po nga po manamnam, parang pagkain mo yan ng inuuya. So, have a nice day and enjoy your life. Bye-bye!